Maligayang pagbabalik, mga taga-subaybay ng mga bituin at mga lihim ng buwan. Ako ang inyong gabay sa kosmikong karunungan at ngayon tayo ay nasa bingit ng isang araw na may dalawang mukha. Isang araw kung saan ang isang salita lamang ng kasakiman ay maaaring maghasik ng isang buwang kamalasan. Ngunit may isang sikreto upang gawing isang walang katapusang sungay ng kasaganaan ang bawat sandali. Makinig ng mabuti dahil ang kaalamang ibabahagi ko ngayon ay maaaring humubog sa inyong kapalaran para sa buong darating na siklo ng buwan. Ngayon ay ang ikalawang araw ng buwan. Ang ating reyna ng gabi ay nasa kanyang yugto ng paglaki. Isang manipis na gasuklay na nagsisimulang mangolekta ng liwanag at lakas. Ang buwan ay naglalakbay sa maapoy at mapalad na tanda ng Sagittarius. Ang kombinasyong ito ay lumilikha ng isang enerhiya na puno ng optimismo at potensyal. Ang pangunahing simbolo ng araw na ito ay dalawa, ang cornucopia o ang sungay ng kasaganaan at ang bibig. Isang paalala na kung ano ang ating tinatanggap, dapat din nating ibahagi. Suriin natin ang mas malalim ang misteryo ng araw na ito. Ang simbolo ng sungay ng kasaganaan ay kumakatawan sa walang hanggang daloy ng biyaya mula sa universo. Ito ay enerhiya ng pagtanggap, paglago at pagpaparami. Samantalang ang bibig ay sumisimbolo sa kakayahang sumipsip, hindi lamang ng pagkain, kundi pati na rin ng impormasyon, kaalaman at enerhiya. Ngayon, ang universo ay nagbubukas ng pinto para sa atin upang punuin ang ating mga lalagyan. Ngunit narito ang babala. Ang bibig na kumukuha ay maaari ring maging isang humahablot na panga ng kasakiman. Ang enerhiya ngayon ay aktibo, ngunit ito ay isang panimulang aktibidad, tulad ng unang paghinga matapos ang pagsilang. Ito ay para sa pag-iipon ng lakas, hindi sa paggasta nito. Ang araw na ito ay konektado sa elemento ng lupa na nagbibigay diin sa mga material na bagay at katatagan. Ang planetang gabay nito ay si Venus, ang diyosa ng pag-ibig, kagandahan at kasaganaan. Ang mga bato na nagpapalakas sa enerhiya ngayon ay ang Jade na umaakit ng swerte at Chalcedony na nagdudulot ng kapayapaan ng isip. Ang mga kulay ng araw na ito ay kahel, krema at kayumanggi, mga kulay ng init, yaman at kalupaan. Ang espiritual na mensahe ay malinaw. Matutong tumanggap ng may pasasalamat at magbigay ng may kagalakan. Suriin ang iyong mga hangarin. Ang mga ito ba ay nagmumula sa pangangailangan o sa purong kasakiman? Ang universo ay nagmamasid. Upang lubos na maunawaan ang diwa ng araw na ito, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang sinaunang alamat, ang kwento ng cornucopia. Sa isla ng Crete, isang sanggol na Diyos na nagngangalang Zeus ang itinago sa isang kuweba upang iligtas mula sa kanyang amang si Cronus na nilalamon ang kanyang mga anak. Ang sanggol na si Zeus ay inalagaan ng isang mahiwagang kambing na nagngangalang Amalthea. Siya ay nagbigay ng kanyang gatas upang palakasin ang batang Diyos. Isang araw, sa kanilang paglalaro, aksidenteng nabali ni Zeus ang isa sa mga sungay ni Amalthea. Upang ipakita ang kanyang pasasalamat at pagsisisi, kinuha ni Zeus ang basag na sungay at pinuno ito ng banal na kapangyarihan. Ipinangako niya na ang sungay na ito ay palaging mapupuno ng anumang prutas, bulaklak o yaman na naisin ng may-ari nito. Ito ang naging sungay ng kasaganaan, isang simbolo na ang tunay na biyaya ay nagmumula sa isang kilos ng pag-aalaga at sakripisyo, at ang pasasalamat ay nagbubunga ng walang katapusang kasaganaan. Ang aral ay malinaw. Ang pagkabukas palad ay ginagantimpalaan ng universo ng higit pa sa ating inaasahan. Ngayon, buksan natin ang ating mga mata at puso sa mga senyalis at hudyat mula sa kapalaran. Ang universo ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng maliliit na himala. Una,
Kung makakita ka ng bahaghari ngayon, ito ay isang pangako ng tagumpay para sa iyong mga plano sa buwang ito. Ikalawa, kung may isang taong kusang loob na nag-alok sa iyo ng pagkain, ito ay isang direktang tanda ng paparating na kasaganaan. Tanggapin ito ng may pasasalamat. Ikatlo, ang pagkakita sa isang pamilyang masayang kumakain ng magkakasama ay paalala na ang tunay na yaman ay nasa pagbabahagi. Ikaapat, kung makapulot ka ng barya, kahit gaano kaliit, itago mo ito. Ito ang iyong unang buto ng yaman para sa siklong ito. Ikalima, kung makarinig ka ng magandang musika mula sa malayo, ito ay isang senyalis na ang iyong mga kahilingan ay dinidinig. Ikaanim, ang biglaang pakiramdam ng gutom ay maaaring isang babala laban sa espiritual o material na kasakiman. Mag-ingat. At ikapito, kung may mabasag kang pinggan o baso, huwag mag-alala. Sinasabing ito ay isang paraan ng pagpapalaya sa naipon na negatibong enerhiya sa iyong tahanan. Ang mga panaginip sa gabing ito ay kadalasang salamin ng ating mga pisikal na pagnanasa at hindi dapat bigyan ng literal na kahulugan. Kung nanaginip ka ng isang malaking handaan, maaaring sinasabi ng iyong katawan na kailangan mong kontrolin ang iyong gana. Kung nanaginip ka naman na nawawalan ka ng isang bagay na mahalaga, ito ay isang paalala na huwag maging masyadong materialistiko. Ang mga panaginip na ito ay hindi propesya, kundi mga mensahe mula sa iyong subconscious tungkol sa iyong mga kasalukuyang pagnanasa. Ang mga taong ipinanganak sa ikalawang araw ng buwan ay may likas na gana sa buhay. Sila ay praktikal, determinado, at madalas na matagumpay sa negosyo at anumang bagay na may kinalaman sa material na mundo. Sila ay may kakayahang makaipon ng yaman, ngunit ang kanilang pinakamalaking hamon ay ang labanan, ang kasakiman, at pagiging possessive. Ang kanilang aral sa buhay ay matutunang magbahagi ng kanilang mga biyaya dahil sa pagbibigay lamang nila matatagpuan ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ngayon, tingnan natin kung paano naaapektuhan ng enerhiya ng araw na ito ang mga mahahalagang aspeto ng ating buhay. Sa pag-ibig at relasyon, ang araw na ito ay perpekto para sa mga mapagbigay na kilos. Magluto ng masarap na hapunan para sa iyong partner, bigyan sila ng isang maliit na regalo, o simpleng ibigay ang iyong buong atensyon. Ang optimismo ng Sagittarius ay nagpapadali sa tapat na komunikasyon. Ngunit iwasan ang pagiging possessive o seloso. Ang pag-ibig ngayon ay tungkol sa pag-aalaga, hindi pag-aari. Sa karera at pananalapi, ito ay isang ginintuang araw para sa pagpaplano, brainstorming, at pag-aaral ng mga bagong impormasyon na makakatulong sa iyong trabaho. Gumawa ng financial plan para sa darating na buwan. Magandang araw din para sa networking. Ngunit huwag magsimula ng isang malaking proyekto o maglunsad ng bagong negosyo ngayon. Ito ay araw ng paghahanda, hindi ng pagpapatupad. Sa kalusugan at kagandahan, ang iyong bibig, ngipin, at lalamunan ay sensitibo ngayon. Bigyan sila ng espesyal na pansin. Ito ang pinakamagandang araw para magsimula ng isang bagong dieta or cleansing program. Ang iyong katawan ay mas madaling tatanggap ng mga pagbabago ngayon. Dahil nasa Sagittarius ang buwan, mag-ingat din sa iyong balakang at hita. Ang magaan na stretching ay makakatulong. Sa espiritual na pagunlad, ang araw na ito ay isang paanyaya sa pagsasanay ng pasasalamat. Isipin ang lahat ng biyayang mayroon ka. Ang pagkabukas palad ay isa ring espiritual na gawain. Ang pagbibigay, kahit sa maliit na paraan, ay nagbubukas ng daluyan para sa mas marami pang biyaya. Kaya, ano ang mga dapat nating gawin upang magamit ang lakas ng araw na ito? Una, gawin ang ritual ng listahan ng pasasalamat at kasaganaan. Kumuha ng isang malinis na papel
at panulat sa isang panig, isulat ang lahat ng bagay na ipinagpapasalamat mo sa iyong buhay ngayon. Damhin ang kagalakan sa bawat salitang isinusulat mo. Sa kabilang panig, isulat ang lahat ng iyong nais na matanggap o makamit sa darating na buwan na para bang natanggap mo na ang mga ito. Halimbawa, nagpapasalamat ako para sa bagong oportunidad sa trabaho na dumating sa akin. Itago ang papel na ito sa isang ligtas na lugar. Ikalawa, magsagawa ng pagsasanay sa pagkabukas palad. Hindi kailangang maging malaki. Maaari kang mag-donate ng mga lumang damit, magpakain ng isang taong nangangailangan, o ilibre ang isang kaibigan ng kape. Ang mahalaga ay ang intensyon sa likod ng pagkilos, ang pagbabahagi ng iyong biyaya ng walang hinihintay na kapalit. Ikatlo, subukan ang meditasyon para sa pag-akit ng yaman. Umupo ng komportable, ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Ilarawan sa iyong isip ang isang ginintuang sungay ng kasaganaan sa iyong harapan. Tingnan kung paano ito umaapaw sa lahat ng iyong ninanais. Kalusugan, pag-ibig, pera, kapayapaan. Damhin ang enerhiya nito na dumadaloy patungo sa iyo. Pinupuno ang bawat selula ng iyong katawan ng kasaganaan. Manatili sa pakiramdam na ito sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, magpasalamat sa universo. Sa pagkain, piliin ang mga magaan at natural na pagkain. Ang mga prutas, gulay, at grains ay mainam. Ang mga prutas na citrus na nauugnay sa Sagittarius ay magbibigay sa iyo ng enerhiya, habang ang mga root vegetables ay magkokonekta sa iyo sa elemento ng lupa. Iwasan ang mabibigat, matataba, at processed foods. Ang labis na pagkain ngayon ay maaaring magdulot ng bigat, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa enerhiya. At ngayon, ang pinakamahalagang bahagi, ang mga bagay na hinding-hindi dapat gawin sa araw na ito. Una, sa emosyonal. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapakita ng galit, pagiging sakim, at inggit. Ang mga negatibong emosyong ito ay lason sa enerhiya ng kasaganaan at maaaring humarang sa daloy ng biyaya sa buong buwan. Ikalawa, sa pakikipag-ugnayan, iwasan ang anumang uri ng away, pagtatalo o tsismis. Ang mga salitang binitiwan sa galit ngayon ay may doble-dobling bigat at maaaring mag-iwan ng malalim na sugat. Ikatlo, sa pananalapi, huwag maging kuripot. Kung may humingi ng tulong at kaya mong ibigay, magbigay. Ngunit huwag din magpautang ng pera ngayon dahil malaki ang posibilidad na hindi ito maibalik. Iwasan din ang mga impulsive na pagbili. Ikaapat, sa aksyon, huwag magsimula ng anumang bago at mahalagang proyekto tulad ng pagpapatayo ng bahay, paglipat ng tirahan, o pagsisimula ng bagong trabaho. Ang enerhiya ay para sa pagpaplano pa lamang. Ikalima, sa kalusugan, huwag kumain ng labis. Ang iyong digestive system ay sensitibo at ang labis na pagkain ay simbolo ng kasakiman na hindi kaayon sa enerhiya ng araw. Ika-anim, sa bahay, iwasan ang paggawa ng malalaking pagbabago sa iyong tahanan. Ang paglilinis ay okay, ngunit huwag simulan ang isang malaking renobasyon. Ikapito, sa pag-iisip, huwag mag-alinlangan sa iyong sarili o sa iyong mga pangarap. Ang optimismo ng Sagittarius ay isang regalo ngayon. Gamitin ito upang maniwala sa iyong mga plano. Ang ikalawang araw ng buwan ay isang pagsubok at isang pagkakataon. Ito ay nagtatanong sa atin, pipiliin mo ba ang landas ng kasakiman o ang landas ng mapagpasalamat na kasaganaan? Ang sagot ay nasa iyong mga kamay, sa iyong mga salita, at sa iyong mga gawa. Naway ang liwanag ng papalaking buwan ay gabayan ka sa pagpili ng landas ng pagbibigay at pagtanggap. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ilalim ng sayaw ng mga bituin